ay dadako na tayo sa pinakamahalagang gawain natin sa Panginoon. Kaya, paalala po muli mga kapatid, iwasan po natin magkwentuhan habang nakikinig tayo sa ating speaker. Ngayon po, ay itatanim natin sa ating puso at isipan ang lahat po na manggagaling po ng mga salita sa ating banal na aklat. At ito po ay magiging pagkain ng ating katawan, kaya makinig po tayo lahat at tinatawagan po natin ang ating butihing Pastor Marlon. Hello. Seryoso po tayo lahat. Amen. Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. Advance. Amen. Sino po yung mga nakabili na ng regalo para sa Christmas? Wala pa? Kala ko nakahanda na yung mga regalo niya eh. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon mga kapatid, o isang pong malaking pagpapala ang tumayo ulit sa inyong harapan. Amen. Amen. Para ibahagi ang mga salita ng Diyos sa ating lahat. Sabi ko nga kanina, sabi nila po sa pastor, sabi ko, resurrection. Amen. Para po hindi tayo sumagal, living 20 na, pwede nyo akong i-bill pagka lumampas na yung oras ko. Pero huwag kayong mag-alala, madali na akong mag-meeting. Basta nasabi ko yung gustong sabihin ng Panginoon, titigil na ako. Amen. Hindi ko nasabihin yung ayaw sabihin ng Panginoon. Amen. Kapag pumupunta ako sa church na ito, iba yung nararamdaman ko noon. Pero ngayon naiba na naman. Hindi ko alam kung bakit. Kanina habang umakbang ako para umupo, naiba yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko may paliwanag. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat dahil binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang ikay purihin sa lugar na ito. Lord, lahat po ng ginagawa namin ay plano mo po sa aming mga buhay. Ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon, ay patunay na hinihipo mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, ang iyong lingkod ay nakatayo na upang ibahagi ang iyong mga banal na salita. Siya po'y walang karanungan, walang katalinuhan kung ikaw ay walang sa kanyang buhay, Panginoon. Siya po'y umaasa lamang, Panginoon, sa inyo, Ama. Sana po, Panginoon, sa oras na ito, anuman po ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod. At nang maunawaan nila ang iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon. Bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng katalinuhan na manggagaling sa iyo, Panginoon. Na madali rin nilang maunawaan ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, makukuha at makakamit po namin, Panginoon, ang nakahandang pagpapala para sa aming Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na nakahanda na po yung regalo mo sa amin sa araw ng Pasko, Ama. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, gusto po namin kunin na yung regalo mo para sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ako salita para makita ko kayong lahat. Amen. Ang title po ng message natin, ito pang ginawa ko kasi malapit ng Christmas, para hindi ako makapag-Christmas sa inyo. A new perspective of Christmas. Sino po nag-celebrate ng Christmas? Hindi ba? Hindi. At anong ibig po sabihin ng Christmas? Ha? Christmas. Maraming nagsasabi na ang Christmas ay para sa Christian. Which is true, di ba? Okay. Kapag ang isang ama o ang isang mga magulang, kapag nag-birthday ang kanilang anak, inahanda nila. Amen. Bakit nila hinahandaan? Mga magulang. Ha? Nagpapasalamat sila dahil ang kanilang anak ay lumaki. Amen. Nagpapasalamat sila dahil ang kanilang anak ay nadagdagan ng isang taon. Which is blessing sa isang tao na nadagdagan ng isang taon mo. Di ba?
Sa isang taon, 365 days. Swerte mo kapag hindi ka na disgrasya. Amen. Amen. Our life, ang buhay po natin, hindi po natin hawak ang buhay natin. Hindi po natin alam kung kailan tayo mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ko rin alam, baka bukas ako o ikaw, tayo ay hindi naman po sabay-sabay minsan, di ba? Nalawa dito sa ibabaw ng mundo. Pero ang gusto kong ipaliwanag, ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay hiniram lang natin yan. At ibabalik natin yan sa Panginoon. Ulitin ko, yung mga magulang, pinag-aandaan nila yung birthday ng kanilang anak. Minsan may mga bunga pang party. Sa atin sa Pilipinas, di ba? Jollibee or kahit saan mga kwan, sa hotel ginaganap yung mga birthday, kahit dito, nakikita ko, pupunta rin ako dito. Di ba? Pinagkakasusan nila. Ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ano po yung perspective natin sa Christmas? Ano naman po yung plano natin bilang Kristiyano at tagasunod ng Panginoon? Amen. Yung theme po na gustong ipaliwanag na, yung text po natin ngayon. Luke chapter 2, verse 8 to 12. Yung 19 na. Walang problema. Okay lang. Okay lang po. Okay lang. Luke chapter 2, verses 8 to 12. And in that region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Topics muna natin. Okay. Verse 9. And the angel of the Lord, okay lang. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord around them, and they were filled with fear. Verse 10. And the angel said to them, Be not afraid, for behold, I bring you good news for a great joy which will come to all the people. Ulitin ko po. Sa verse 10. Sabi niya, Be not afraid, for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people. Hindi lang po sa isang tao. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and laying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest. Ito po yung sinabi kanina ni Brother Luis sa prayer niya. Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see things that have happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby laying in a manger. And when they saw it, they made known the saying which had been told concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Ibig sabihin, pinagsabi pa nila. But Mary kept all these things, pondering them in her heart, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Our team. Kung saan hati-hati ang message natin sa araw na ito. The theme, it looks like this. Wait. Kasi tatlo siya. Ways to view Christmas in our life. Natagdagan natin as a Christian. Christian muna. Ways to view Christmas in our life as a Christian. Ang una, para mabilis. The first way to view Christmas in our life is truth.
by considering who Jesus is. What is truth? The act of thinking. Ngayon, sa verse 8 to 12, 8 to 12 and 19. Nababasa lang natin ito sa 8 to 12, tapos lalaktaw tayo sa 19. Sabi natin kanina, what is truth? The act of thinking. Minsan ang isang tao, bago niya gawin ang isang bagay, iniisip niya. Amen. Kunwari, malapit na yung birthday ng anak mo, iniisip mo, ano ba yung ihahanda ko? Di ba? Hindi naman sa oras ng birthday, saka ka lang mag-iisip ng kung ano ang ihahanda mo. Uunahan mo na, di ba, ganito, gagawa ako ng, invitation, amen. Gagawa ako ng invitation, gagawa ako ng ganito pagkain, gagawa ako ng ganito para i-distribute ko para malaman nila. Hindi naman sa instant na birthday ng anak mo, magluluto ka na, hindi mo parang yung lulutuin mo. Iniisip mo muna, malayo pa, pinaghahandaan muna. Minsan gano'n din tayong mga Kristiyano. Malapit na yung Christmas, ano kaya yung ibibigay ko sa asawa ko? Ano kaya yung ibibigay ko sa mga anak ko? O ano kaya yung ibibigay ko sa mga mahal ko sa buhay? Hindi po ba minsan pinag-iisipan na natin, magpapasko na, wala pa akong nabiling regalo. Wala pa naman sweldo. Maraming sabihin natin gano'n, di po ba? Pero minsan, nawawala yung pag-iisip na ano kaya yung ibibigay ko ng regalo kay Jesus. Amen. Siya yung celebrant. Nakuha niyo po ba? Amen. Si Jesus ang celebrant sa Christmas. Hindi po yung anak niyo, hindi po yung asawa niyo. Amen. Pero ang isang tao minsan, inuuna nila yung Christmas, ang bibigyan ng regalo, yung mga mahal sa buhay. Baka naman magsilo sa atin ang God o si Jesus, di ba? Hindi po ba unahin natin isipin si Jesus? At sabihin natin pangalawa yung mga mahal sa buhay na, nakapaganda na ako para kay Lord sa Christmas, ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, ipipray over ko si Brother Luis, o kaya, magdudun mas-prayer ako mag-isa, magsasarili, ipipray over ko yung buong church. Amen? Ipipray over ko yung mga gawain ng mga church. Pero minsan iba, nahuhuli yung church. Christmas papilan yan, jul lang. Pero hindi napaghandaan ng isip niya. Iba yung napapaghandaan natin minsan. Kaya sabi ko minsan, yung nagsisilibrate ng birthday niya, hindi napapaghandaan kung anong gagawin sa kanya. Iba po yung inuuna natin. Inuuna natin yung mga mahal natin sa buhay na pinaghahandaan. Hindi naman sila yung nag-birthday sa araw na sa Christmas, di ba? Hindi sila. Dahil lagi yung sinasabi na kapag Christmas, hindi po yung mahal natin sa buhay ang unahin natin. Amen. Bigyan naman natin siya ng regalo. Hindi lang siya yung lagi nagre-regalo sa atin. Amen. Sasabihin mo, ang dami mo natanggap na regalo sa mga tao, pero kay Lord, wala kang matanggap. Ano gusto mo? Yung regalo na galing sa tao, yung regalo kay Lord. Amen. Yung regalo ng tao, kaya mong buhatin. Baka yung regalo ng Lord, hindi mo kaya buhatin. Amen. Ibigyan ka ng magandang pangangatawan yung guilty ba? Yung hindi ka magkakasakit. Amen. Lagi yung protection, kahit saan ka pumunta. Gandang regalo yun. Hindi ka ma-aksidente. Amen. Kapag yun ang mga unahin natin sa ating buhay, sigurado yung blessing ni Lord, yung pangasurin ni Lord ibibigay sa atin. Amen. Amen. Pangalawa, para mabilis. The second is in word. To worship Christ by giving all the praises to Him. What is a word? Amisi. Amisi. In word. Mag-share mo ba tayo sa Christmas?
Di po ba? Minsan, Christmas, nakakalimutan natin isa rin salita ng Diyos. Amen. Kailangan din, yung mga shepherds dito, nung nalaman nila at nakita nila, lumayo na sila at pinagkalat yung balita, yung magandang balita nakita nila. Minsan sa ating mga tao, iba yung sinakalat nating balita. Yung bagay nagiging apoy sa kabila. Hindi po ba? Pero sinasabi nila, yung mga nakita nila, yun ang ikinalat nila. At kung ano yung nasakyan nila sa lugar na yun ang ipinamalitan nila. Dahil yun ang sinabi ng Injil sa kanila. Sabi ko nga, minsan, kahit sa buhay ng Kristiyano, yung balita sa kanila, iba eh. Hindi good news eh. Minsan nga, yung baga, makakarating sa kabila, apoy na. Napakunting bagay. Lumalaki, di ba? Pero wala naman dito. Amen. Wala dito. Di ako naniniwala. Being a Christian, kailangan mo natin i-share yung Christmas sa ibang tao. Nung Wednesday, Christmas party namin, actually wala kami Christmas party sa amin sa trabaho. Lumapit sa akin yung anak ng amo namin. Sabi niya, Marlon, sabi niya, kasi pinatawag kasi nila akong pastor sa trabaho. Sabi niya sa akin, pili tayo mag-Christmas party, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, ilang taon ng restaurant na to, hindi man nag-Christmas party. Eh, Muslim yung mayari. Sabi sa akin, magsisipirsan na tayo, sabi niya. Kasi nalaman ko na ganito ang palang Christian, sabi niya. Actually, mas maraming Muslim sa katrabaho namin, marami rin Buddhist. Sabi niya sa akin, hindi bang i-organize mo? Sabi ko, bakit ako? Ako na lang kayo magluluto, madam. Sabi ko sa kanya. Hindi, magkukulong tayo ng restaurant ng alas 10, sabi niya, then we'll celebrate for the Christmas, sabi niya. At tanong ko sa kanya, ano ba pagkakaintindi mo sa Christmas, madam? Sabi ko sa kanya. Conversation lang, kasi tinawag niya ako sa opisina niya, sabi niya sa akin, ang alam ko, exchange gift kayo. Kaya sabi niya, Secret Santa, sabi niya sa akin. Secret Santa, sabi niya sa English. Sabi naman sa kanya, ang sabi ko sa kanya, hindi po yung exchange ng Christmas sa amin bilang isang Kristiyano, sabi ko sa kanya. The 18th of Christmas, sabi ko sa kanya, bilang isang Kristiyano, bakit namin sinisilibrate, sabi ko sa kanya, yung nagpapatawaran kayo bawat isa. Sabi ko sa kanya, dahil dumating si Christ sa aming buhay, na regalo ng Diyos sa amin para mapatawad yung kasalanan namin. Ganun ba? Sabi niya sa akin, bakit ka nagbibigay ng regalo? Style of love. Para sa bawat isa. Dahil nagpapatawaran kami, dahil sa pagpapasalamat namin kay God, sinishare namin. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sabi niya, okay, yes, gumawa ka ng kunting program natin at tayo mag-Christmas party, sabi niya. Sagot ko lahat ng pagkain, kumuha ka, bilhin mo kung anong gusto mong bilhin pagkain, sabi niya, lutuin mo kung anong gusto niyong pagkain, mga Pilipino, sabi niya, mga Arabi, lutuan niyo na lahat, sabi niya. Doon ko nakita na isang tao, kapag nabigyan siya ng kunting pagkakaunawa, ito po yung napasayang marinig sa kanya. Kasi nung mag-resign na ako sa company namin, dahil ang namamahalan mo yung stepmother niya, nung nag-resign na ako sa company namin, sabi niya, ako na yung mamamahala sa restaurant, Marlon, sabi niya, mag-resign ka na. Sabi ko, mag-resign na ako, wala naman akong free ticket eh. Pag natapos ko yung 2 taon eh, kasi ko sa kanya. Wala naman akong nakukuhang annual leave. Sa pinirma ko dati, may annual leave ako. Sabi ko sa mama mo, sa tatay mo, sabi niya, hindi ba pwedeng makapaghintay ka ng 6 na buwan? Tingnan muna natin yung resulta. In that 6 months, yung restaurant bumagsak. Maniwala kasi hindi nagtatanggalan ng restaurant na pinagtatrabuhan ko. Sa tulong ni Lord, hindi pa rin ako natatanggal. Kahit gusto ko na rin lumipat, pero sabi niya, wag muna. Sabi niya sa akin. At naiintindihan niya kung ano yung tinatawag nilang pinapag-aralan natin. Dahil lagi mong sinasabi sa kanya kapag nag-uusap kami, bata pa siya. Mas matanda pa nga ako, 26 years old na babae, dalaga. Tapos, Syriano ang mga magulang. Sabi niya, pag nagiging dati, nung yung mga magulang niya nag-handle, tawawa kami mga Pilipino. Mas pabor sila sa mga ibang lahi, pero nung siya ang nag-handle, pabor ang mga Pilipino. Dahil nauunawaan niya yung tinatawag ng Christian sa atin. Sabi niya, doon ko lang nakita sa inyo ang pagkakaisa. Sabi niya,
Pag nagkaroon ng problema ng isa, tinutulungan ng isa at kami ay grupong pumupunta. Pagkakaisa. Pero minsan, kahit sa Kristiyano, hindi tayo nagkakaisa, di po ba, kahit sa Diyos. Pero wala naman dito. Dito nagkakaisa dito. Amen! Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang tanong sa Paskong ito, may kaibigan ka bang hindi Kristiyano? Amen. Para sa bagong taon, may isa kang mahihipo. At dadalhin dito. Amen! Gagawin kong lahat ng aking makakaya para makarating sa bagong taon. At makita ko yung mga dadalhin nyo. Amen! Kailangan po natin i-share yung word. Amen! Yung mga shepherds, sabi nila, pinamalita nila at ang daming naniwala sa kanila na si Christ ay naipanganak na. Kailangan din natin ipamalita sa kanila na ang Christmas ay pagmamahalan. Amen. Pagkakaisa. Pagpapatawaran. Pero minsan sabi ko nababaliwala ito dahil iba ang hinahandaan natin. Nakakalimutan natin yung essence ng Christmas sa ating mga buhay. Which is yung birthday celebrant nagsisilot sa atin. Dahil hindi siya ang inuuna natin. Inuuna natin yung ibang gawain. Nagugulat niya ako kahit sa mga unbelievers, di ba? Pinaghahandaan din nila. Pero, na-privilege ba nila si God na ang ginagawa naman nila ay taliwas? Yun ang tinatawag na wrong perception of Christmas. Amen. Bakit? Ano ginagawa nila? Nagpapakalaking na disgrasya o na aksidente. Amen. Away-away. Naipanganak si Kristo para tayo ay magkaisa. Magpatawaran. Amen. Yun po yung pinaka-basis ng Christ birth. Yung resulta ng pagpapatawad ay lumabas na. Amen. Na tayo ay binigyan na ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. Amen. Pero minsan, iba po yung ginagawa natin. Minsan nga, may mga Kristiyano po nakikita eh. Lumulundag-lundag. Hindi ko alam kung alam niyo yung lumulundag-lundag. Nakikita ko sa mga video. Sabi ko, nandun pala sa discourse si brother ah. Sabi ko sa mga Christmas party ah. Sa mga nakikita ako, Christmas party nila. Nakikita ko lumulundag-lundag sila sa. Sabi ko, ayos ah. Sabi niya naman makikisama. This is true. Maganda rin pakikisama, pero tingnan mo yung lugar. Amen. Baka mabalidan yung church na pinagsisimbahan mo. Tama po yun. Masisira yung testimony ng church. Pag ang isang Kristiyano nakita sa isang lugar na hindi ko pa karapat dapat para sa kanya. Ano sabihin nila? Ah, naisip nyo na. Si brother pa na. Wala naman dito. Saan lang yun? Ano ba yun? Example lang yun. Pangatlo para mabilis. Indeed, to be the Lord. What is this an act? Verse 15 to 18. Sabi niya, when the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over the Bethlehem and seeing them that has happened, which the Lord has made known us, and all who heard it wondered at what the shepherds told to them. Nagulat pa yung mga ibang tao eh. Di po ba? Indeed, inuubibog ba natin ang sinasabi ng Lord sa ating mga buhay? Marami po yung si Lord na gustong ipagawa sa atin. Minsan hindi natin nagagawa. Kasi yung isa, hindi pa natin yung nagagawa yung unang pinapagawa niya sa atin. Marami pa sanang ipapagawa sa atin. Paano ba i-obey si Lord? Maraming commandments sa Lord sa Bible. Amen. Minsan nga sabi ko, kapag hindi ako nakakatin ng Friday, sabi ko, Lord, kasalanan ba hindi makatin ng Friday? Then may trabaho naman ako, sabi ko, gusto kong pumunta, tayo mga tanggal akong trabaho, di uwi naman ako. Sabi ko, ano ba to? Kaya ko pinaproblema sana, makahanap na ako ng trabaho, Lord, na bakante ako sa Friday sa Saturday. Kasi ang hirap po.
Yung nandun ka na trabaho, umaga nagtatrabaho, at iba naman yung inisip, magpapadugtog ka na lang ng Christian song. Minsan nga, pumupunta yung manager kong sabi niya, ang ingay. Pag na nababasa ng mga resibo, sabi niya sa akin, baka mamaya, malampasan ka ng customer, sabi niya, hindi mo makuha dahil may yung cellphone mo. Sige na, nagtatrabaho ako, sa kitchen ko, kinakabit ko yung cellphone mo, napapadugtog ako ng Christian song habang nagluluto. Minsan, hindi ko na natitikman kung anong lasa dahil minsan di pa lang inaisip ko sa trabaho. Pag Friday na nasa trabaho ako. Napakahirap po. Pero yung ibang tao, napaka-free nila sa Friday. Pero hindi sila pumupunta sa church. Kasi ang daming Christian na gustong makapin ng Friday. Ako, iyak na lang ang kalugang ko pag Friday na nagtatrabaho ako. Dahil sabi ko, yung blessing na nakahanda sa akin, hindi ko matatanggap. Sino ba naman magbibigay ng blessing sa, punta ka sa isang lugar na may nagbibigay ng regalo, magkukuha mo ba yung regalo kung wala ka naman doon? Di ba? Eh, hindi naman nila ibibigay na wala ka eh. Iwan ba nila noon, hindi kong nakawin? Di ba? Ganun lang yun, pag wala ka, hindi mo makukuha. Kaya po napaka-importante po yung Friday na sasamba ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon every Friday, nakahanda po yung mga regalo nyo. Kaya po yung friend ng Friday, pumunta po kayo para sumamba. Dahil si Lord, nakahanda yung regalo para sa inyo. Every Friday, hindi lang Christmas. Amen. Minsan nga, yung mga tao, pupunta lang sa, alam niyo ba yung minsan may tinatawag ng seasonal Christian? Ha? Seasonal Christian. Alam niyo yung mga seasonal Christian? Dami na tao. Ha? Ito, yung una. Tinatawag nilang seasonal Christian. Kinasal si Mr. Ganito, kasal niya sa ganito. Atin ang church. Magpapabinyag si brother. Mga seasonal Christian. Ito ba yung malupit? Pag nagkaroon ng problema, saka pupunta sa church. Di ba yung mga seasonal Christian? Umuusbog ka pang may kailangan kay Lord. Pero dapat wala namang putalan yung natawag na seasonal Christian. Kasi delikado po yun. Napaka-delikado po yun seasonal Christian. Pero sinasabi ko naman sa inyo, wala po dito. Amen. Naniwalag ako wala dito. Meron? Wala po dito. Wala po dito, wala. Mga kapatid, ang pagsamba sa Panginoon ay hindi biro po. Ang pagsamba sa Panginoon ay seryoso bagay sa buhay natin. Ang pagsamba sa Panginoon ay ang paninilbihan sa Panginoon, kailangan po natin bigyan ng kalagahan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po ang Diyos ang nagbibigay ng kalagahan para sa atin. Binigay niya si Christ para sa atin, na hindi yung sinisilibrate natin yung Christmas na sabi natin ng Christmas. Kailangan din ako magsimba ngayon. Para humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi lang Christian pa rin yun. Sa Christmas ka lang pumunta. Para magsamba. Pag naabot yung kaarawan niya, pupunta sa church, magpapasalamat. Dito lang Christian. Di po ba maraming ganon? Pag ulti ko bukas, pupunta ako sa magsisimba naman ako. Maraming ganon. Pero dito wala. Ito maganda, di po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Taon, lumilipas ang taon, napapalitan ng image ng Christmas sa buhay ng mga Kristiyano. Nung bata ako, napakasaya na nakikita ko yung Christmas, celebration ng Christmas nung hindi ko pa naiintindihan. Maraming taong busy sa araw ng Christmas. Maraming taong hindi makita kung ano ang gagawin nila dahil sa sobrang busy nila. Ngayon naiisip ko, dahil sa kabisihan nila, may mga bagay na nakakalimutan sila para sa Panginoon. Dahil iba yung inuna nila. Hindi ang Diyos. Sa araw ng Christmas ay pagpapasalamat. Bakit? Pinanganak yung tagapagligtas mo, tagapagligtas ko. Kung hindi pinanganak si Kristo, ano kaya? Diba sa Old Testament sabi niya, mapapatawad ang isang tao sa isang pag-alay ng isang
Ano? Hayop na walang bahay dungit. Di po ba? Kailangan walang kulang. Hindi po ito ng paa, hindi madumi, walang sakit. Di po ba? At sabi niya, ikukuber niya yung kasalanan mo. He will cover your sin in the Old Testament. Pero nung pinanganak si Kristo, sabi niya, hindi niya ikukuber yung kasalanan mo. Anong nasabi doon? Iwas. Sabi niya, hinugasan niya. Sa Old Testament, pag kinuber mo, pag tinanggal mo yung cover, Nandun sa ito yung mansa. Ito yung mansa, di po ba sa damit? Sige, takpan mo, hindi mo makikita. Pero pag tinanggal mo yung mansa, ay yung takip, makikita mo. Pero sabi ni Kristo nung pumunta sa sabi niya, hindi niya lang tinakpan, hinugasan niya. Kapag hinugasan mo yung isang dumi, hindi mo na makikita sa isang bagay. Pero ang tao, hindi ko alam kung bakit, kahit sa mga part ng Israel noon, nakaka-receive sila ng blessing. Sa wilderness, anong ginawa ng Diyos sa kanila habang sila naglalakad? Ang init kaya sa disyerto. Pero ang sabi niya, nagbigay siya ng pillars of cloud. The pillars of cloud, sabi niya, mas daig pa-anger ko nung naglalakad sila sa disyerto. Ang disyerto napakainit. When God give them a pillars of cloud, sabi niya, habang sila naglalakad, nauulapan sila na mas malakas pa sa aircon. Naglalakad sila sa disyerto. Nung naglalakad sila sa gabi, sabi nila, napakadilim sa disyerto, walang ilaw. God give them a pillars of fire. Iniilawan sila. Mas daig pa yung tinatawag nating spotlight. Nakikita nila yung daan. Nung nagutom sila, sabi ng Lord, gutom na yung aking mga anak, anong ginawa ni Lord? Ha? Binigyan sila ng mga pagkain, tubig lahat, binigay nila. O binigay ng Diyos sa kanila. Pero ang tao na pakasigas ang puso. Sabi niya sa Isaiah chapter, kung hindi ako magkaroon, chapter 40 verse 10, sabi niya doon na kayo ang aking mga witnesses. Di po ba? Bakit niya sinabi sa kanila na sila ang kanilang mga witnesses? Dahil sila yung nakasaksi yung mga ginagawa ng Diyos na personal. Nataliban din natin na saksiyan na nagkakaroon ng bilang sukwag na naglalakad ka sa init na ikaw lang yung nasisilungan. O, lumalakad ka sa gabi, binibigyan ka ng ilaw sa madilim na gabi. Hindi natin nasaksiyan sa ating mga buhay. Yung mga unang tao na saksiyan nila kung paano sila pagpala, nabibigyan ng instant na pagkain, instant na tubig. Pero tignan niyo sila ang buhay nila. Mas worse pa sa atin. Bakit? Nasaksiyan nga nila, nakita nga nila yung matutuhanan, pero hindi naman nila, lumiliit pa rin sila sa landas. Sa Book of Judges, ilang judges ang nag-rule sa Book of Judges? Ilang judge? Alam niyo kung bakit? Pinapaubayan ng Panginoon ng kanyang mga anak sa ibang tao para maranasan nila yung hirap sa Book of Judges. They are told judge to rule over the Israel. Pinapabayaan lang sila ay masabot ng ibang grupo para sila ay maghirap. At kapag sila ay naghirap, tatawag sila sa Panginoon. Ang gagawin naman ng Diyos dahil mahal niya ang kanyang mga tao, sasabihin niya, o ikaw Samson, pumunta ka, tulungan mo sila. O ikaw Gideon, pumunta ka, tulungan mo sila. Ikaw Balak, pumunta ka para tulungan mo sila. Ganun ang ginagawa ng cycle ng buhay nila. Nakakaramdam na sila ng pagpapala kapag medyo nagkaroon ng problema ng buhay, liliit sila. Ang tanong, how about us? Nakaramdam ka na ng pagpapala sa buhay mo? Nakareceive ka na ng blessing kay Lord? Pero sana, huwag na tayong babalik sa bagay na inatrasan natin sa buhay. Amen. Pero sana, kung ano yung naramdaman mo para sa Panginoon, ituloy mo. Amen. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi yun lumiliit, bagkos lumalaki. Kapag nakikita ka niyang nag-uubi sa kanya. Sa Christmas na ito, kailangan, hindi ko nire-require, unahin mo ang Panginoon. Sabi ko nga kanina, baka yung iba nakabili ng regalo sa mga Christmas party nila, pero yung regalo mo para sa Panginoon, ano ba yung pwede mong regalo? May naalala ako isang kwento. May isang pastor, sabi niya, siya yung ginawang exhorter para sa offering. Habang nag-message siya para sa offering, habang hinahatid yung mga offering, sabi niya sa kwento niya, may dalawang magkaibigan. Naglalakad daw sila sa
sa gabi. Sabi nila, ako naglalakad tong dalawang magkaibigan, hindi ko alam kung tuloy siya sabi nilang kapre. Kapre daw, may nakita silang dalawang kapre. Eh kapre, di naman daw malaki. Sabi niya, paano yung kapre? Mga kaibigan niya. Di ako, naglalakad daw sila. Nakita nila, natakot daw sila, tumakbo sila. Umabol naman daw to. Habang umabol to, nakakita sila ng simbahan. Pumasok sila sa simbahan ngayon. Eh, sumunod pa rin. Sumunod pa rin. Ngayon, nakakita sila ng isang mesa, sumuksok sila sa ilalim ng mesa. Tapos kung hindi na makasunod yung kapre. Sabi na, bakit kaya hindi makasunod? Bakit hindi pumunta? Pwede naman tayo mabutin, sabi nila magkaibigan. Sabi nila, habang tumatayo sila, para tignan kung anong nasa ibabaw ng mesa. Ano yun? Nakalagay sa ibabaw ng mesa? Ha? Alam niyo? Ha? Hindi. Hindi na makalapit eh, dahil may nakalagay sa ibabaw ng mesa eh. Ha? Hindi rin Bible. Holy water sa church. Hindi rin. Pagtingin daw nila dalawang magkaibigan, nandun yung magpuripat, nakasulat pa. Nandun yung tithes, nandun yung mga nakalagay-lagay. Sabi daw ng pastor, wala namang kapres-kristyano eh, sabi niya. Kailangan lang mabuti tayo para sa Panginoon. Amen? Amen. Baka yung iba sabi niya, hindi nagbibigay na. Amen, takot sila. Amen, yung kapres takot eh. Sabi nila, baka yung iba dito takot din. Wala naman. Yun pala. Wala naman. Ang mahal mo ang Panginoon, mag-uubi ka kung ano yung ginugusto niya. Amen? Wala takot dito para sa Panginoon. Walang kapre dito. Beloved brethren, bago ko saraduhan, sasabihin ko po sa inyo, na ang Diyos ay mahal na mahal po niya tayo. Kaya po niya binigay si Christ sa atin, para po sa atin yan. Pero po sana sa Christmas na ito, kung sino man sa inyo ang may nanakit sa inyong puso, sino man sa inyo ang may nakaramdam ng mabigat para sa kanyang kapatid o pamilya o sa lugar na malayo, sa araw ng Pasko, magpatawad po tayo. Amen. Huwag po kayong magtanim ng sama ng loob. Ang sino mang nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang puso, hindi kailanman hindi pagpapalaan ni Lord. Lugi ka. Dahil sayang yung Friday na pagpunta mo dito kung mayroong sakit sa nanakit sa puso araw-araw. Sinasayang mo lang yung oras mo ng pagpunta dito kung wala kang natututunan dito. Amen. Andito ka para matuto, andito ka para ipuin ni Lord pa. Ito yung ayaw na ayaw kong marinig nun sa mga members sa church. Sabi nila, si Pastor nagpaparamdam. Kung pinapatamaan ako ni Pastor. Ito. Mga matatagdan mo sa church kung saan ako nag-message. Sabi nila, si Pastor nagpapatama. Bakit alam mo ba yung problema niya? Amen? Hindi niya ba alam mo sabi na, thank you Lord, dahil pinaalalahanan mo ako. Amen? Kaya po sa araw ng Pasko tayo magpatawaran. Magmahalan, magbigayan, o magtulungan. Amen. Kahit sa prayer man lang nagbawag isa na magtutulungan tayo sa prayer, pagpapalain tayo lahat ni Lord. Amen. Dahil laging sinasabi itong church na to, dadami pa kayo. Amen. Amen. Hindi ko makakalimutan sa bawang taon. Kaibigan mo po na hindi pa mananampalataya. Pwede nyo isama. Amen. Salita lang amen po. Do our best. Amen. Pleasure namin sa kanila. After Christmas sa buhay natin. Amen. Tayo po mga namin. Lord, salamat po sa iyo tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong anak ng Jesus Christ, Panginoon. Dahil kung wala po sa aming buhay, Panginoon, hindi po kami magiging ganap na ligtas sa inyong harapan. Sana po, Panginoon, yung mensahe mo sa oras na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami i-share, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakalam yung pagpapatawad sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami ibahagi ng iyong mga salita, Panginoon, na makahikayat, Panginoon, ng mga taong magiging mananampalataya pa sa inyo, Ama. Salamat, Panginoon, pagpalain mo yung church na ito, Panginoon.
Gamitin mo pagpapala sa mga taong hindi pa nakakita ng pagpapala sa kanilang buhay. Gamitin mo yung church na ito, Panginoon, para po makita ng ibang tao, Panginoon, na ang church na ito ay umiilaw, na nagiging akin sa ibang tao, Panginoon, at nakakahintayat, Panginoon. Lord, huwag mo pong tanggalin ng magandang halimbawa sa church na ito, Panginoon. Use them as a channel of their blessings, O God. Na kung sino mang tao pupunta dito, Panginoon, makakaramdam sila ng pagpapala. Makakaramdam sila, Panginoon, ng salvation sa kanilang buhay. Makakaramdam sila, Panginoon, ng comfort sa kanilang buhay, Panginoon. Sino mang magiging bisita ng church na ito, Panginoon, Lord, mabibigyan sila ng kaliwanagan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sino mang bisita pupunta dito, Panginoon, mabibigyan sila ng kalutasan ng kanilang mga problema, Panginoon. Sino man taong pupunta dito, Panginoon, Lord, mabibigyan sila ng magandang buhay, Panginoon, na naaayon sa inyong kagustuhan. Sino man taong pupunta dito, Ama, Lord, gagamutin mo ang kanilang karamdaman. Sino man taong pupunta dito, Panginoon, Lord, aayusin mo ang kanilang buhay. Sino man taong pupunta dito, Ama, Lord, bibigyan mo sila ng kapatawaran. At sino man taong pupunta dito, Panginoon, sila po'y mahal mo lahat. At alam po namin na nagpapatunay, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na humulin po sa kanila, Panginoon. Lord, use this church, O God, as a channel of thy blessings in this place, O God. Salamat po, Ama, ito pong aming kapagdalangan sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang araw po. Actually, mag-share po ako. Kanina po, nag-share ko na sa minutes. Ang bawat isa po sa atin, meron tayong po din na oras sa Panginoon. Ako po, 7 o'clock. Perfect number po ng God. Doon po ako nag-pray sa Kanya. Kaya tanong ko kung ano mga bagay na dapat. At magbibigay po siya ng pangdaan. Sa akin po kanina, nung nag-pray po ako, pinakita po niya sa akin, dumadaloy na malilino na tubig galing sa bundok, kumaagos. Doon sa pinakagosan niya, sa parang lawa, iba-ibang tao ang naliligo. Iba-ibang klase ng tao ang naliligo. Ngayon, inilagay natin ang Panginoon, kasi bago po yung lumang decision. Ako po, ano na po, yung nasupukit na po ako sa church, naka-attend. Hindi maganda sabihin, tuloy po yung damdamin ko na naghahanap ako. Nag-stay lang po ako ng 1 year sa ating kwarto, at pagkakasinin ko ng personal ng Panginoon. Kung ano talaga yung dapat na nandun sa ating puso, kung ano talaga ang Diyos. So, sa aking pag-isip ng Panginoon, isang ginamit niya si Pastor Ray, na hinanap po niya ako at tinawagan. At in-invite po ng party, katulad po nito, December, so pumunta po ako ng lakas. Tapos, tinawagan niya ako, nakuha niya ang number ko doon sa isang kapatid, binigay niya siya sa mga palo araw-araw. Sabi niya sa akin, kapatid, sabi niya, ano bang ginagawa? Sabi ko, Pastor, dito po ako sa, sabi niya, Lord, okay. Nabigas ako sa labas. Ang daming mga dapat na hindi ko nakikita. So sabi niya, anak ka ng Diyos. Sabi niya, mahal ka ng Panginoon. Sabi niya. So nung sinabi niya natin yung mahal ka ng Panginoon, hindi po narinig yung kanyang boses. Ang boses po ng God. So at that time po, pinuntahan niya ako nagpre kami. At sabi ko nga, sasamahan kita, pero ang makita ko talaga yung sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang mga salita bilang itukod. So, nakasin po ako ng party noong December na yun at nagpre po kami na magkaroon po ng church sa Abu Dhabi. So, lumipat po ng isang linggo nagkaroon po. So, bago po ako mag-attend, challenge ko po ang Panginoon kasi gusto ko siya challenge na hindi po doon sa nakikita ko, kundi yung busis po niya. Na marinig ko talaga sa kanya na totally sila ang gagawin niya. So, nag-pray po ako, and then yung verbal hindi na po, mismo po yung small na pilit ng God. Yung gusto ko na makita sa iglesia. Sinabi niya sa akin yun, bago ako mag-attend sa oras ngayon nung pinag-pray namin yung time ngayon na nag-umpisa. Ito po yung sinabi niya sa akin. Nakangina po. Nilalaman ko kasi nilalaman sa akin ng Panginoon
kanina. Na itong verse na ito, na itong hallelujah. Na itong verse na ito, unang pupunta, lalo mga bago makakaramdam sila, na hindi nila kaya sa liwanag. Papapalain ng Diyos, lahat ng makatid dito. Pagkagalingin niya ang may sakit sa karamdaman. Lahat ng panalangin nila na ayon sa looban niya sasagutin. At na-witness ko po yun. Maraming pinagaling ang Panginoon. Marami akong na-witness. Na kanina po, nung inano sa atin ng Panginoon, pinakita po niya sa atin. Tinanong ko sila na bakit mga dumadaloy na malilino na tubig at nagkaroon ng puno po yung lawak na libo ng mga tao. Ang church po na ito, hinanda ng Diyos ang pagpapala doon sa gusto lang sa Kanya. Yung may willingness na magapit at magkulit sa Kanya, yung message po ngayon, yung confirmation po yun. At huwag po natin bigyan ang pagkakataon, ang kaaway, na makuha po yung oras ng Diyos para sa atin. Bigyan po natin ang halaga. Kung ano po yung naramdaman ni Pastor kanina, yun po yun. Nahihirap po, na tunay na nagmamahal sa Diyos na hindi ka magpagkatid. Ako, kanina po, umiyak po ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ko hayaan naman yung mga kapatid, na negatibo, ang pag-iisip-isip niyo po ang kanilang mga puso. Kasi po, ang pangako niyo po sa akin, yun po yung sinubili-bulog ko po. Kaya yun po ng Panginoon ng pagpapala po ng church, sinignan po para sa atin. Huwag lang po natin galitaan siya. Nakanda po lahat. Patuloy po siya. Ang huwag po tayo sa mundo sa mga narinig natin na magsisira po. Kasi po, dapat ipanalangin natin po sila. Hindi po yung right ang kanilang mga puso eh. Mayroon po tayong karapatan na binibigay ng Diyos na pang-ipanalangin po sila. Huwag po yung mga negatibong mga bagay natin pong itatransfer. Yung message po, yung po yung kanilang kabuhan. Bisa po nakakalungkot ang inako sa natin Kristiyano po, ang nasisira po ang mukha po ng Panginoon. Titigan po natin yun. At yung kapatid natin bilang Kristiyano po, natin po natin sa Panginoon ay magagawa po sila. Yung po yun. Hindi po rin tayo ang blessing ng Panginoon kung tayo sumunod po sa Kanya. Minsan po, nanonood tayo sa sitwasyon na yun, pero unahin natin ang Panginoon, mayroon po siyang sinasabi. Pag nakita po natin ang mga bagay na negatibo, mayroon po yung sinasabi, doon po tayo. Huwag po natin kunin yung negatibo yung sinasabi natin. Nakakasira po yun ng reputasyon. Ang dinadala po natin, lalo na po kung Kristiyano po siya, si Kristo po yun, ang Panginoon po. Tapos po Kristiyano, nasisira po. Nadudungisa po ang mukha ng Diyos. Kung tayo man po nakarating sa atin yung mga ganong pananalita, pwede natin sabihin sa kanya Kristiyano, ipakli na lang natin. Nahirap po natin bigkasin yun. O di umaayon tayo. At nagiging isyo. Sino yung pinag-uusapan yung dalawa? Diba? Sino pang dito ng buhay niya? Diba, Panginoon? Yung po yun. Mag-isip po tayo ang panahon po ng ganahang tanda. Ang Diyos po, nakahanap siya ng magdirigma ng mga anak niya. Dami po natin gagawin. Kaya nga ang Diyos ang kabuhan. Ang magmahalan, diba, ang kalislam, yung pinaka-buko ng mga Kristiyano. Nabigis po ako dahil yung bukling sa akin na yung kanina, yung po yun. At ito po yung binigay niya sa akin na kanyang salita po. Sabi niya dito sa awit 1, verse 1 to 3 po niya, mapalang ang tao hindi maakit
itong masama upang sundan niya ang kanilang tayos maling halimbawa. Hindi sumasama ang sinumang tao ang laging asikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakilan. Nagagalak siya laging magsaliksik sa banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay makakatiyak na siya'y magtatagumpay. At doon po sa awit 27, verse 1 hanggang 7, sabi po niya doon, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, ligunin ang gawa. Katulad nila'y damo, sila'y malalanta, tulad ng halamang katutuyo sila. Umasa ka sa Diyos na ang mabuti ay gawin at manahan ka sa likas na lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pagkat tiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging masyagay maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa itong paraan, umuunlad sila. So, salamatan natin po ang Diyos dahil ang mensahe po niya makalaging nakahanda. Katulad po ngayon, nasabi nga na Dr. Marlon, pag hindi tayo pupunta, hindi natin na tatanggap ang pagpapala. Minsan nakakalungkot pagdating po ng Friday, ganun mga opusyon na natin isip para may puntahan. Unahin po natin ang Panginoon. Ako po, ang bibitahan ko talaga ang bawat araw, Friday na natin. Dapat gano'n ang ating damdamin, asap-asamin natin. Kasi bawat punta po natin dito, meron tayong natatanggap na pagpapala sa Panginoon. Napahalaga po natin, hindi po yung nabibili ng salapi. Bakit po pala mga mayayaman na nagpapamatay? Dahil hindi po yun ang kanilang sarili po. So tayo binigyan po tayo ng iglesia sinagad. At totoo po tayo nakaharap sa Kanya, hindi po siya nakukulang. Sa akin po, yung pong dinihayas ko po at pinag-pray, ibinigay po. At ito lang po siya at binigay ko ang aking sarili sa Panginoon. Sa mga ibang saan po, may mga tungkulin ako ayan, kasi nanganak, pero hindi po yun eh. Yung po, at ito po yung tinubod. At marami pong salamat. At lahat po ng mga bago na inaraw tinitestimony sa akin, yung mga nararamdaman nila, yung po yung nag-start sa akin, na ang Diyos po, totoo silang salita. Amen? Palapaka po natin ang Panginoon. At glory to God. Hallelujah. Thank you.